Kulang ng isa na saan ang makina ng pananahi. Huwag nang ituloy ang kasal na ito ngayon. 45 yuan. Huwag nang ituloy ang kasal na ito ngayon. 200 yuan, 180 yuan, 45 yuan. Sa nakaraang buhay ko, ngayon mismo ang araw na iyon. Sinimot nila ang lahat sa bahay natin. Wanggilan, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kaninong anak ba talaga ang dinadala ng anak mo? Alam mo naman ang totoo sa sarili mo. Kalokohan ang mga sinasabi mo. Noong nakaraang buwan, pumunta ka sa klinika. Nakita ko ang resulta ng pregnancy test mo. Gusto mo bang i-check natin ang mga petsa ngayon? Qiangzi, magandang araw ang araw na ito. Huwag mo namang tapusin agad ang usapan. Magandang araw ba ang tawag sa pagkuha ng dote sa pamamagitan ng panloloko? Iyon ba ang tinatawag mong magandang araw? Nangangahas ka bang kanselahin ang kasal? Kanselahin, 1,000 yuan. Ibalik. Kanselahin. Kanselahin ngayon din. Sino mang mangahas na humawak sa kahit 1 sentimo ng dote ng pamilya ko? Makikipag-away ako sa kanya. Ito na lang ang natitirang pera sa bahay natin. Kanselado na ang kasal ni Qiangzi. Siya naman ang dahilan kung bakit nawala ang dote. Pero noong mga nakaraang taon, ipinahiram sa inyo ng pamilya ko. Ang 3 pilak na barya. Kailangang ibalik ngayon din. Hindi ba't napagkasunduan na ang mga pilak na baryang iyon? Ay gagamitin para sa kasunduan sa kasal ni Qiangzi. Huwag ka ng maraming daldal. Kung hindi kayo makakapagbayad ngayon, kukuha kami ng mga gamit ninyo bilang kabayaran. Subukan mong hawakan ulit si ate. Tiyo Jiangoo, noong 1978 nang hiram kayo ng mga kupon ng pagkain sa pamilya ko. Noong 1979, kinuha ninyo ang 2 inahing manok namin. Gusto ninyo bang takasan ang mga utang na ito? Noong 1984, kalahating kilo, sa kabuuan ay may utang kayo. Ikaw na isang nakababata. Bakit mo sinisingil ang mga nakatatanda sa iyo? Hindi ko pinag-uusapan ang posisyon natin dito. Ang pinag-uusapan ko ay ang tamang patakaran. Kapag nanghiram, dapat ibalik. Kapag kumuha, dapat umamin. Para sa tanghalian natin ngayong araw, ako na ang gagawa ng paraan. Tiyo Jiangoo, kung gusto ninyo ng pera, manghingi kayo sa iba. Kanselahin ang kasal, tingnan natin kung paano ka mabubuhay. Maghintay ka na lang na mamatay sa gutom. Pupunta ako sa ilog Qingxiang. Sa taglamig, nagtatago ang mga isda sa malalalim na bahagi ng tubig. Para makakain ang pamilya natin ngayong gabi. Nagyayelo na ang ilog. Gusto mo bang magpakamatay? Inay, hintayin ninyo po ang pagbabalik ko. Halikayo at tingnan ninyo ito. Gusto ni Lin Qiang na magbutas sa yelo para manghuli ng isda. Kung may isda sa ilog ngayong taglamig, isusulat ko ng pabaliktad ang pangalan ko. Ha. Qiangzi, huwag ka nang magyabang. Kung makakahuli ka talaga ng isda, ako, si Tiyo Jiangoo, ay hihingi ng tawad sa iyo sa harap ng lahat. Qiangzi, ano bang ginagawa mo? Nasisiraan na siya ng bait. Oh, papaano nagkaroon talaga ng isda sa ilog na ito? Samba lang yan. Tiyo Jiangoo, sinabi ninyo po kanina na isusulat ninyo ng pabaliktad ang pangalan ninyo. Tutuparin ninyo po ba iyon? Una pa lang ito, huwag kayong magmadali. Qiangzi, napakahusay mo talaga. Sa gitna ng napakalamig na taglamig na ito, paano mo nalaman na may kumpol ng isda sa ilalim? Ang mga isda ay parang tao rin. Sa taglamig, kailangan din nilang maghanap ng mainit na lugar para magsama-sama. Itay, inay. Tara po sa bayan. Kakain tayo ng karne ngayong tanghalian. Qiangzi. Bakit parang naging ibang tao ang batang ito? Kuya, kung pupunta ka sa bayan para magbenta ng isda, mag-ingat ka sa biyahero ng isda doon sa silangan. Si Malaosan, sinasadya niyang baratin ang mga baguhan. Noong huling nagbenta ng isda ang itay ko, nadaya siya ng husto. Ano ang pangalan mo, Binibini? Ako si Suchen.
Maliit na bagay lang iyon. Sige na, lumakad ka na. Mas mahal ang benta kapag buhay pa ang isda. Su Chen. Baguhan, bibilhin ko na lahat ng isda mo. 3 sentimo kada kalahating kilo. Huwag mong guluhin ang negosyo ko. 5 sentimo kada kalahating kilo, hindi pwedeng bawasan. Nasisiraan ka na ba ng bait sa pera? Tiyo ma, ang mga halos patay ng karpa sa pwesto mo. Nabebenta mo nga ng 5 sentimo. Samantalang ang mga isda niya ay buhay na buhay at maliliksi. Tapos 3 sentimo lang ang alok mo sa kanyang brim. Masyado ka namang madaya makipagnegosyo. Nen ng pamilya Su. Huwag kang makialam. 5 sentimo, bilhin mo kung gusto mo. Kung hindi, umalis ka sa daan. Sariwa nga ang mga isda. Pabili nga ng 2. Gusto ko ng 3 malalaki. Kiang, napakaraming pera nito. Bumili muna tayo ng bigas tapos karne. Maghahanda tayo ng masarap na pagkain sa bahay ngayon. Mabilis mong naibenta ang mga isda mo. Dahil naglakas loob kang humingi ng tamang halaga. At dahil napakasariwa rin talaga ng mga ito. Tandaan mo, hindi tinitingnan sa merkado ang hirap mo, kundi ang kalidad ng paninda mo. Hay! Lin Qiang, walang hiya ka. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Mga kapitbahay, tingnan ninyo ito. Binuntis niya ang anak ko. At ngayon, ayaw niyang panagutan. Tinatanggi ba niya o hindi? Lin Qiang, binuntis mo ang anak ko. At ngayon, ayaw mo pang panagutan. Qiang, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Hindi ba't kamakailan lang ay kinansela ang kasal nila? Kinansela ang kasal. Pero binuntis pa rin niya. Wanggilan, huwag ka munang umiyak. Linawin mo muna ang mga sinasabi mo. Ano pa ang dapat linawin? Ginamit mo lang siya at pagkatapos ay itinapon. Ito ang kopya ng record ng medical mula sa klinika. Kukuha ko lang nito. Malinaw na nakasulat dito. 3 buwang buntis. Pero kailan lang ba kami naging engaged? Noong 3 ng 12 buwan ng lunar. Nagpatingin siya sa GE sa klinika. Noong 16 lang ng buwan na iyon kami naging engaged. Gusto mo bang pumunta tayo sa klinika ngayon din? Para magkaharap tayo sa harap ng mga tao sa komuna. Hindi tugma ang mga petsa. Kung totoo nga iyan. Hindi ba't panloloko sa kasal iyan? Nagsisinungaling ka. Peke ang record na iyan. Tia, huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito ang record at ang mga petsa. Kung sino ang nagsasabi ng totoo. Malalaman natin kapag inimbestigahan. Kung pek o hindi. Malalaman natin kapag nagtanong tayo sa klinika. May lakas ng loob ka ba? Ayoko nang mabuhay. Lin Qiang, hindi pa tayo tapos. Walang may gusto sa bagay na ito. Qiang, puro balat lang ang bagay na ito. Halos walang laman. Sino ang mag-aaksaya ng pera para bilhin ito? Noong mga nakaraang taon ng tagutom. Walang kumakain yan. Aba, medyo matapang ah. Akala ko naman kung anong kayamanan. Iyon pala ay maruruming hipon lang mula sa kanal. Lin Qiang, nababaliw ka na ba matapos mong makipagkalas? Kahit ipamigay mo ito, walang kukuha. Nangangarap ka pa rin yumaman gamit ito. Tiyo Jiangoo, kapag kumita na ako ng pera. Ililibre ko po kayo sa unang plato. Pwe, baka sumakit lang ang tiyan ko kapag kinain ko yan. Ha ha ha. Qiangzi, sa wakas ay nakatipid na tayo ng kaunting pera. Huwag mo naman sanang sayangin sa kung ano-ano. Inay, ang isda ay para sa pang-araw-araw na pagkain. Pero ang bagay na ito ang magiging puhunan natin. Mga bagay na walang nagpahalaga sa nakaraang buhay ko. Sa buhay na ito, ako ang unang kikilos. Nagtagumpay. Talaga bang nakakain ang bagay na ito? Masarap itong pulutan. Kung hindi maayos ang pagkakaluto, marumi ito. Pero kung masarap ang luto, magiging espesyal na putahe ito.
Subukan muna natin ang 50 kilo. 25 sentimo kada kilo para sa buhay. Ayaw ko ng patay. Ihatid mo ngayong hapon. May naghahanap talaga sa maruruming hipon na ito. Wow! Lin Qiang. Ako lang ang may lakas ng loob na bumili niyan. 15 sentimo kada kilo. Kukunin ko ng lahat. 15 sentimo, bumibili ka ba ng hipon o nangingikil? Ang mga tindahan ng lamang dagat sa bayan. Sino ba ang hindi gumagalang sa akin kay malausan? Kung hindi mo iyan ibebenta sa akin ngayon, huwag mo nang pangaraping makapagtinda pa sa bayan balang araw. 25 sentimo kada kilo sa restoran ng pamahalaan. 25 sentimo kada kilo sa restoran ng pamahalaan, sa restoran ng Guobao. Malausan. Ang kapal ng mukha mo, mas malaki pa sa restoran ng pamahalaan. 25 sentimo. Mas mahal pa ang maruruming hipon na ito kaysa sa isda. Nahanap na talaga ni Qiangzi ang daan patungo sa kayamanan. Sino ang makakatulong sa akin na maghatid ng isang basket sa bayan? Magbabayad ako ng 10 sentimo para sa pagod ninyo. Bayad agad ngayon, walang utang. CJ. Sasama ako rin. Kuya Qiang, kapag naihatid na natin ang kargamento ng bangkang ito, makakaahon na talaga ang pamilya natin. Nagsisimula pa lang tayo. Hindi natin pwedeng hayaang siya lang ang makinabang ng solo. May pera sa bawat basket. Bakit sa kanya lang, kay Lin Qiang, mapupunta ang lahat ng kita? Gugupitin ba talaga natin? Gupitin mo ang lambat at ibuhos ang mga hipon sa balde natin. Ibebenta natin ito bago sumikat ang araw. Paano kung mahuli tayo ni Kuya Qiang? Busy siya sa pagpapayaman. Hindi niya mapapansin ang bahaging ito. Gising pa kayo sa kalagitnaan ng gabi. Para tulungan akong kunin ang mga lambat ko. Kuya Qiang, nakikitingin lang po kami rito. May dala kayong gunting para lang tumingin sa tanawin. Kuya Qiang, patawad po, nagkamali ako. Nawala lang po talaga ako sa sarili ko. Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta rito? Ang Tio Jiangwu mo. Sinabi niya na hindi ka pwedeng yumaman ng mag-isa. Kaya dapat kumuha rin kami ng kaunti. Ang pagnanakaw ay isusumbong sa komuna. Walang makakataka sa inyong tatlo. Kuya Qiang, wag niyo po kaming isumbong sa komuna. Magtatrabaho na lang po ako para mabayaran kayo, pakiusap. Kung gusto ninyong magbayad, magtrabaho kayo. Kumuha ng hipon sa mga lambat at maghatid ng mga kargamento. Ang 3 araw na sahod ninyo ang pambayad sa ginawa ninyo ngayon. Ulitin niyo pa ng 1 beses. At ako mismo ang magpapakulong sa inyo. Gagawa ako. Simula ngayong araw. Ako muna ang mamamahala sa lachian ng mga tambo na ito. Ang sinumang gustong magtrabaho, kasama ko, ay babayaran ayon sa kanilang sipag. May sahod sa pagbabantay sa gabi, pagkuha ng mga bitag, at paghahatid ng mga paninda. Ang mga trader sa atin, lumayas na kayo agad. Kuya Qiang, sasama ako sa iyo. Ako rin, sasama ako sa iyo. Komuna ng King Shui. Lin Qiang, sabi ng itay ko. Gusto ng munisipyo na maglunsad ng pilot program para sa iba't ibang negosyo. Hinihikayat nila ang mga individual na umarkila ng mga katubigan. Kailangan mo nang pumunta agad sa komuna para asikasuhin ang mga papeles. Baka maunahan ka pa ng iba kapag nahuli ka. Kailan nag-abiso ang komuna ng King Shui? Sa lambak ng King Shui, kailan? Mas mabilis, mas mabuti. Official Zhang. Masyado pang bata ang batang si Lin Qiang. Masyadong mapuso kumilos. Totoo po iyan. Hindi pa nga siya nakakahawak ng maayos na trabaho. Ano ba ang alam niya sa pag-aalaga ng isda? Tio Jiangwu, napakaaga niyo yata. Ano ang ginagawa mo rito? Narito ako para asikasuhin ang mga papeles. At para ipakita rin kay Official Zhang. Kung sino talaga ang nagbibiro. Ito ang sertipiko ng pangingisda sa Ilog Qingyang. Kung sino talaga ang nagbibiro. Hindi ako nakikipag-usap sa walang kwentang bagay, nakikipag-usap ako gamit ang mga numero. Narito ang mga panindang maibebenta ngayong araw. Narito ang mga taong gustong sumama sa akin. Kung paano gagamitin ang inarkilang katubigan. Isinulat ko na rin dito. Aplikante, Lin Qiang. Hindi ka lang pala nagbibiro. Mukhang seryoso ka talaga sa gagawin mo. Hindi ko po gustong pagsamantalahan ang gobyerno. Gusto ko pong buhayin ang katubigang ito. At tulungang mabuhay ang mga taga-baryo. Ang itay ko po ay nasa stasyon ng pangisdaan. At handa siyang bigyan si Lin Qiang ng teknikal na gabay. CJ. Kumpleto ang mga dokumento at makatwiran ang dahilan. Unahin ng komuna na aprubahan ito bilang pilot program. Lin Qiang. Ang bahaging ito ng tubigan ay maaari mo munang subukang arkilahin ng pribado. Maraming salamat po, Official Zhang. Sinisiguro ko po na walang masasayang kahit 1 pulgada ng katubigang ito. Lin Qiang, dahil dumadaan ang daan sa tapat ng pwesto ko. Dapat dumaan sa mga kamay ko ang mga paninda mo. Malausan. Ano na naman ang gusto mong gawin? Tio Jiangwu.
Hindi ka nagtagumpay sa pagnanakaw ng mga bitag kagabi. Kaya ngayon naman ay hinaharangan mo ang daan. Huwag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Huwag mo nang ibanggit ang iba. Ang kalakalan ng mga isda sa bayan. Sino ang may lakas ng loob na hindi rumespeto sa akin? Ang katubigang inaprubahan ng komuna. Ang mga panindang kinuha ng restoran. Kung haharangan mo ito, ako ba ang haharangan mo? O ang komuna at ang restoran ng gobyerno? Ang daang ito ay pag-aari ng publiko. Naghahadlang ka rito para manghingi ng pera. Ipapadala ko ngayon din si Ergaw sa komuna. Para tawagin si Opisyal Zhang. Pupunta na ako ngayon din. CJ, papalampasin kita ngayong araw. Pero Lin Qiang, huwag mong isiping dahil may kasunduan ka sa restoran, ay maaari mo nang suluhin ang lahat. Hindi ko ito sinusolo. Binabayaran ko ang mga taga-baryo. Naghahatid ako ng mga paninda sa restoran. At nagbabayad ako sa komuna. Kung gusto mong kumita ng pera, pwede naman. Paano? Mula ngayon, magtatabi ako ng 15 kilo para sa iyo araw-araw. 25 sentimo ang sa iba. 28 sentimo naman ang sa iyo. Kaliwaan ang bayad. Walang utang, walang barat. Tinataga mo naman ako sa presyo. Iyan ang parusa sa pagharang mo sa daan ngayon. Ikaw ang bahala kung gusto mo o hindi. Halika na, ihatid na natin ang mga paninda. May mga tao talaga. Nabukod sa nakaharang sa daan ay nawalan pa ng mukha. Puntahan mo si Zhao Hu. Sabihin mo sa kanya na ang batang iyon mula sa ilog Qingxiang ay walang galang sa patakaran. Kuya Qiang, nakabenta tayo ng 203 piso ngayon. Bawas ang sahod at puhunan, ang netong kita natin ay mahigit 140 piso. Mahigit 100 piso. Kahit kailan sa buhay natin ay hindi pa nakakakita ang pamilya natin ng ganito kalaking pera. Totoo ba talaga ang perang ito? Ibig bang sabihin nito ay hindi na tayo magugutom? Itay, ang 30 pisong ito ay para sa pag-aayos ng bubong bukas. Inay, ang 20 pisong ito naman ay pambili ng bigas at karne. Ang natira naman ay ibibili ko ng tela para sa iyo. Para magawaan ka ng bagong damit. Huwag na, marami pa tayong kailangang pagkagastusan sa bahay. Dati, noong wala pa tayong pera, nagtitipid ka para sa akin. Ngayong kumikita na ako, hindi mo na kailangang magtipid. Kuya Qiang, may problema, pumunta si Malaosan sa silangan ng bayan. Para hanapin si Zhao Hu. Sino si Zhao Hu? Siya ang pinakamatapang na siga sa bayan. Nang aagaw ng pwesto, nang haharang sa daan at naninira ng paninda. Lahat ng iyan ay ginagawa niya. Tiyak na may masamang balak si Malaosan sa paglapit sa kanya. Qiang, huwag na tayong makipagmatigasan sa ganyang uri ng tao. Bago magtanghali bukas, dapat alisin ang lahat ng lambat sa ibabang bahagi ng ilog Qingxiang. Kung hindi, palulubugin ko kayo kasama ng inyong bangka. Hindi sapat na kalaban si Malaosan. Sa wakas, napalabas din natin ang tunay na may-ari. Ang pag-upa sa katubigan ay hindi nakukuha sa salita lang. Ang mga talaan, resibo, at plano ay dinala mo lahat. Pero may gusto pa akong itanong. Saan manggagaling ang mga similya ng hipon? Mula sa ilog Qingjiang. Ang mga nangingitlog na hipon ay hindi ibebenta, itatabi muna bilang paitlugan. Mag-iwan ng mga tambo sa mababaw na bahagi. At lalagyan ng mga piraso ng bubong at sanga ng puno. Para may mapagtaguan ang mga inang hipon at maliliit na hipon. Palalakihin muna ang mga similya bago magpalawak. Saan mo naman nalaman ang paraang iyan? Natutunan ko lang habang nagtatrabaho sa gilid ng ilog Qingjiang. Kung wala akong alam, hindi ako maglalakas loob na pumunta rito sa istasyon ng pangisdaan. Dahil alam mo ang tungkol sa mga nangingitlog na hipon. Ibig sabihin ay hindi ka lang basta ng hula. Ngunit ang pag-aalaga ay hindi madaling gawain. Kapag nasira ang tubig at namatay ang mga hipon. Sino ang mananagot? Ako po ang mananagot. Hindi muna kami magpaparami sa unang batch. Susubukan muna namin sa isang bahagi ng tubig. Pananatilihing mababa ang dami ng hipon. At babantayang mabuti ang kalidad ng tubig. Lilinisin agad ang mga namatay na hipon sa mismong araw. Kung hindi ko man lang magagawa iyan, hindi ako karapat dapat na umupa sa ilog na ito. Itay, hindi lang po siya puro salita. Sinusuri muna niya ang mga paninda bago pumirma sa resibo. At malinaw na malinaw rin ang pagkakatala ng mga sahod. 25 sentimo kada kilo. Tinanggap nga ito ng pampublikong kainan. Kinuha iyon ni Malaosan sa halagang 15 sentimo para baratin ako. Pero hindi ko ibinenta. Basta't matatag ang supply ng mga paninda. Ang presyo ay hindi makokontrol ng iba. Sa susunod na buwan, ang munisipyo ay mag-organisa ng pagsasanay sa aquaculture. May 5 slot lang para sa buong munisipyo. Ang huling araw ng pagpapatala ay sa makalawa na. Kung talagang seryoso ka rito,
Kumpletuhin mo ang mga dokumento. At ako na ang magpapasa para sa iyo. Salamat po, Tio Su. Maraming salamat po, Tio Su. Pupunta ako sa bayan bukas para magsauli ng mga libro. Ako na ang magpapasa ng application form mo. Mukhang mas nagmamadali ka pa kaysa sa kanya. Tatanawin kong malaking utang na loob ito. Dapat lang natandaan mo iyan ng mabuti. 32,976. O, Lin Qiang. May mga dumating na pala galing sa munisipyo. Ang laki na talaga ng negosyo mo, ah. Sa bagay, kumikita ka nga ng pera. Pero baka sa kulungan ang bagsak mo niyan. Lin Qiang, sa wakas nakabalik ka na. Sino rito si Lin Qiang? Ako po. May nag-ulat na nirentahan mo ang katubigan. Para magbenta ng hipon ng palihim. At hindi malinaw ang iyong mga talaan ng pananalapi. Lin Qiang. Tinatanong ka ng opisyal mula sa munisipyo. Hindi ba't napakadaldal mo naman kadalasan? Director. Walang silbi ang mga salita lang. Tingnan po ninyo ang mga libro ng talaan. Director Wang. Tuloy po kayo. Ang katubigan ay inaprubahan ng komuna. Ang mga hipon naman ay binili ng going restaurant. Araw-araw ding binabayaran ang sahod ng mga manggagawa. Aling bahagi po ba rito ang hindi malinaw? Maaari ninyo po itong suriin ngayon din. Lin Qiang. Lin Qiang. Tunay nga ang tatak. Ano naman kung tunay ang tatak? Naghahanap lang siya ng butas sa batas. Dati nga, halos wala siyang makain sa sobrang hirap. Saan naman niya nakuha ang kakayahang kumita ng ganito kalaki bigla? Dati akong mahirap. Dahil masyado akong naging tapat. Pero ngayon, kumikita na ako. Kumikita na ako ngayon. Dahil hindi ko na hinayaan ang mga katulad ninyo. Napatuloy na sipsipin ang dugo ko. 25 sentimo kada gin ang bili ng going restaurant. Tama. Gusto ni Malaosa na baratin ako sa 15 sentimo, pero hindi ako pumayag. Normal na bumibili ang restaurant. At normal din akong nagde-deliver sa kanila. Nasaan ang listahan ng mga pinasweldo? Sina Zhang Ergao, Lin Mankang at Zhao Yukay. 2 piso at 20 sentimo kada araw. Nakasulat din kung sino ang nagtrabaho at ilang araw. Pati kung magkano ang tinanggap nila. Nandito po lahat, maaari ninyo silang tanungin ngayon din. Direktor, hindi po kami dinaya ni Lin Qiang sa sahod. Araw-araw po ang bayad niya sa amin. Mas maayos pa ito kaysa sa mag-sideline sa labas. Malinis ang mga talaan, malinaw ang mga produkto, at legal ang lahat ng dokumento. Lin Qiang, hindi ito mukhang iligal na espekulasyon. Sa halip, mukhang pinapakinabangan mo talaga ang katubigan. Direktor Wang, peke po ang mga talaan at nagsisinungaling ang mga taong iyan. Sinisira niya ang ekolohiya ng ilog. Hindi po biro ang bagay na ito. Sa natanggap naming liham na walang lagda, binanggit nga doon, na nagdudulot ito ng masamang epekto. Totoong nakasulat din ang puntong iyan. Tio Jiangwo, paano ninyo nalaman na nakasulat doon? Ang tungkol sa pagsira sa ekolohiya ng ilog. Huwag kang mag-imbento ng kung ano-ano. Nabalitaan lang din namin ito sa iba. Kanino ninyo naman narinig? O baka naman kayo mismo ang sumulat niyan? Malinaw na ang katotohanan tungkol sa liham na ito. Si Tio Jiangwo ang sumulat nito. Nag-imbento siya ng mga kwento. Para paratangan ang kontraktor. Nanggulo siya sa produksyon ng baryo. Ayon sa patakaran, makukulong siya ng 15 araw at may multang 50 yuan. Opisyal Zhang, naguluhan lang po ako noong oras na iyon. Wala kaming balak na saktan siya. Natatakot lang kaming mapariwara siya. Noong sumulat kayo ng liham para sirain ang kabuhayan ko. Hindi naman mukhang nag-aalala kayong mapariwara ako. Lin Qiang, ikaw ang isinumbong, ano ang masasabi mo? Gusto mo bang ituloy ang kaso? Huwag na muna silang ikulong. Pero dapat pa rin nilang bayaran ang multa. Hindi sa pinapatawad kita. Ayoko lang talaga na mapahiya ang aking itay at inay dahil sa iyo. CJ, gumawa ka ng kasulatan ng utang. Lin Qiang, gusto mo ba talagang putulin ang relasyon natin bilang magtiyo? Hindi ako ang gustong pumutol nito. Kayo ang unang naglagay ng kutsilyo. Sa lig ko. Pumirma ka na. Lin Qiang, ipinasa na ng estasyon ng pangisdaan ang pangalan mo. Para sa gaganaping pagsasanay. At sinabi rin ni Direktor Wang na magdaraos ang munisipyo ng isang pagpupulong tungkol sa pag-aalaga ng isda. Gusto niyang ihanda mo ang mga dokumento. Pagpupulong sa mismong lugar. Kung talagang mapapaganda mo ang bahaging ito ng ilog. Ang unang modelong pamilya sa Baryo Qingshui ay maaaring ikaw na nga. Nahanap ko ito sa aklatan ng munisipyo. Tungkol sa siksikang pag-aalaga ng ulang. At kung paano maiiwasan ang sakit ng mga ito. Basahin mo ito pag uwi mo. Ang pormulang ito. Narinig ko lang itong binanggit ng iba bago ako mamatay sa nakaraan kong buhay. Kuya Qiang,
Mas marami ng kalahati ang huli sa haulang ito kumpara kahapon. Higit pa riyan. Kung magpapatuloy ang ganitong huli, talagang yayaman na tayo. Epektibo nga ang paraang ibinigay mo. Nang baguhin natin ang lugar ng pakain. Talagang nagtipon-tipon dito ang mga ulang. Kinopya ko lang naman iyan sa libro. Ikaw ang may lakas ng loob na sumubok nito. Kailangan ko rin naman ng magbibigay sa akin ng pagkakataon. Kuya Kiang, kung magpapatuloy ito, hindi ba't magiging milyonaryo ng baryo na tayo agad? Tama nga. Habang dumarami ang ulang, lalong hindi dapat masira ang tubig. Simula ngayon, kung sino ang nagbabantay sa daluyan ng tubig, siya ang magsusulat sa talaan. Bawal magkagulo. Qiangzi, may masamang nangyari. Sinisira ng kung sino ang dike sa itaas ng ilog. Bumababa na rito ang lahat ng maruming tubig. Sino ang walang hiyang gumawa nito? Hindi ito nasira dahil sa agos ng tubig. Sinadya itong hukayin ng tao. Siguradong si Zhao Hu iyon. Nagbanta pa siya noong nakaraang araw. Na hindi kanya papayagang magdala ng ulang sa bayan. Kuya Kiang, magsasama ako ng mga tao para hanapin siya. Iligtas muna natin ang palaisdaan. Hahayaan na lang ba natin siyang makatakas? Mamamatay ang mga ulang. Walang silbi kahit mahuli natin siya ngayon. Harangan muna natin ang dike, saka na natin siya singilin. Punuin ng lupa ang mga sako. At dagdagan ng mga bato sa ibabaw. Ergaw, magsama ka ng 2 tao para kunin ang mga haula. Su Chen, bantayan mo ang kulay ng tubig. Tawagin mo ako kapag masyado nang malabo ang tubig. CJ. Mag-iingat ka, Kuya Kiang. Kapag nasira ang palaisdaan ngayon, mababaliwala ang lahat ng pinaghirapan natin. Zhao Hu. Tatandaan ko ang atrasong ito. Qiangzi, magpunas ka muna. Baka magkasakit ka sa lamig. Kung gusto mo ng ebidensya na sinira ni Zhao Hu ang dike, bukas ng tanghali, magkita tayo sa templo ng lupa sa silangan ng bayan. Kuya Kiang, baka patibong ito. Kung patibong man o hindi, malalaman lang natin kapag pumunta tayo. Papasok ako para makipag-usap. Bantayan mo ang pinto sa likod. Kapag hindi ako lumabas pagkalipas ng 15 minuto, pumunta ka sa komuna at hanapin mo si Opisyal Zhang. Naiintindihan ko, Kuya Kiang. Tandaan mo, huwag kang susugod sa loob. Alam ko po, kaligtasan muna. Malaosan. Hindi mo inaasahan na ako ito, no? Ibinaba mo ang presyo ko. Hinarangan mo ang daan ko. At ngayon, binibigyan mo ako ng ebidensya. Galit ako sa iyo dahil inagaw mo ang negosyo ko. Pero mas galit ako kay Zhao Hu. Noong nakaraang taon, inagaw niya ang isa kong palaisdaan. At sinaktan pa ang anak ko. Nagtiis ako hanggang ngayon. Hindi dahil takot ako sa kanya. Kundi dahil walang ebidensya. Kung ganoon, ano itong dala mo ngayon? Ang pag-utos ni Zhao Hu sa mga tao niya. Nasirain ang dike mo sa itaas ng ilog. Nandito lahat. Ang oras, mga pangalan at lugar. Isinulat ko ng malinaw ang lahat. Naglakas loob kang i-record si Zhao Hu. Muntik nang mapilay ang isang binti ng anak ko. Ano pa ang hindi ko kakayanin? Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Kung hindi babagsak si Zhao Hu. Ngayong sinira niya ang dik mo. Bukas naman ay baka. Sunugin niya ang bangka ko. Ang sa atin ay tungkol lang sa presyo ng negosyo. Pero siya, gusto niyang sirain ang kabuhayan ng lahat. Tatanggapin ko ang ebidensyang ito. Ang atraso natin sa isa't isa, pag-usapan natin sa susunod. Malaosan. Tungkol sa anak mo. Tutulong ako kung kaya ko. Ang pagsira ng dike at palaisdaan at pag-antala sa produksyon. Masyadong mapangaha si Zhao Hu at walang kinatatakutang batas. Ayaw ko ng areglo. Basta't aksyonan ito ng komuna ayon sa batas. Itatabi ko ang cassette tape na ito. At agad itong iulat sa lalawigan. Kapag napatunayang totoo ito, hindi na makakatakas si Zhao Hu ngayon. Lin Qiang. Sumagot na ang surian ng pananaliksik sa pangistaan sa lungsod. Sa lungsod. Ipinadala ko ang mga datos mo sa pag-aalaga at
Mga dokumento mula sa istasyon ng pangistaan doon. Sinabi nilang magpapadala sila ng tao para sa aktwal na pagsusuri. Tingnan mo ito, bilis. Mga semilya ng hipon na may resistensya sa sakit na pulang bala. Sige na. Alis, alis, hindi pa nasusukat ang bahaging iyon. Huwag kayong humarang dito. Ang mga taong nagtatrabaho sa iyo. Nagiging mapagbiro na ngayon. Dahil kumita sila ng kaunting pera kasama ko. Lumakas na rin ang loob nila. Paano naman ikaw? Lumakas na rin ba ang loob mo? May gusto sana akong sabihin sa iyo matagal na. Ano iyon? Mula noong nagsimula akong manghuli ng hipon. Hanggang sa pag-upa ng palaisdaan. At maging sa pagsasanay at sa surian sa lungsod. Sa buong paglalakbay na ito. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. Ginawa ko lang naman ang kaya kong gawin. Gusto sana kitang tanungin. Kung handa ka bang sa hinaharap, magtrabaho kayong lahat kasama ko. Hindi lang basta kasosyo, kundi panghabang buhay. Talagang nangangako ka na ng panghabang buhay ngayon. Kung ano ang sinabi ko, gagawin ko. Kapag napagdesisyonan na ang pangalan ng klase sa pagsasanay, at maayos na ang takbo ng palaisdaan ng hipon, ako mismo ang pupunta kay Tiyoso para mamanhikan. Kung ganoon, kailangan mo munang makuha ang slot. Kapag hindi mo nakuha yan, si Itay ang unang hindi papayag. Makukuha ko ang slot. Pati na rin ang palaisdaan ng hipon. Tatandaan ko rin ang mga sinabi mong iyan. Kuya Kiang, may tumawag mula sa komuna. Napatunayan na ang pagsira ni Zhao Hu sa dike. Ngayong hapon, pupunta ang mga pulis para arestuhin siya. At kailangan mo siyang ituro. Su Chen, bumalik ka muna sa estasyon ng pangisdaan. Huwag kang dadaan sa eskinita ng mag-isa. Paano ka naman? Pupunta ako sa bahay ni Zhao Hu. Mag-iingat ka. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako nakakapamanhikan sa inyo. Kaya hindi ko hahayaang mapahamak ang sarili ko. Kakatakas lang niya. Hindi pa siya nakakalayo. Ano ang nakasulat? Lin Qiang, kaya mo ngang protektahan ang palaisdaan. Pero kaya mo ba siyang protektahan? Kuya Qiang, kay Su Chen ito. Zhao Hu, naghahanap ka talaga ng kamatayan. Qiangzi, paano kung huwag na natin itong ituloy? Sira ulo at walang takot mamatay ang Zhao Hu na iyan. Kahit natatakot tayo, hindi tayo dapat magpasindak sa kanya. Marangal na negosyo ang ginagawa ni Qiangzi. Ang pulang tali na ito ay parang katulad ng sa akin noong nakaraang araw. Na naputol at nasabit sa tabi ng palaisdaan. Mukhang hindi naman niya ako nalapitan. Sinadya lang niyang kunin iyon para takutin ka. Ipinaparating niya sa akin. Na binabantayan ka na niya. Ate Su Chen, dito ka muna tumira sa bahay namin ng ilang araw. Huwag ka munang umuwi sa inyo. CJ. Kuya Kiang, sa pasukan ng baryo at sa tabi ng ilog. May mga tao na tayong nakatalaga para magbantay. Kapag nagpakita si Zhao Hu, siguradong makikita natin siya agad. Hatiin sa 2 shift ang mga magbabantay sa gabi. Bawal ang may mag-isa. Kapag may nakitang kahina-hinalang anino, huwag habulin, patunugin muna ang gong. Dahil iniimbestigahan na ngayon si Zhao Hu. Hindi siya mangangahas na tumakas patungo sa bayan. At hindi rin siya magpapakita sa sentro ng bayan. Kung magtatago man siya, malamang na pumunta siya sa 3 lugar na ito. Sa bahay ng tiyahin niya sa kabilang baryo. Dahil may kamag-anak siyang pwede niyang pagtaguan doon. Sa inabandunang hurnuhan ng laryo sa silangan ng bayan. Malapit iyon sa daan kaya madaling tumakas. At ang isa pa, ay ang kubo ng mga ngaso sa likod ng bundok. Iyon ang lugar na madalas ay walang nag-iinspeksyon. Walang nag-iinspeksyon doon. Kung ganoon, maghiwa-hiwalay tayo para maghanap. Pupunta kami ni Lin Fang sa likod ng bundok. Titingnan lang namin mula sa malayo at babalik din agad. Hindi pwede. Kabisado ko ang daan. Alam kong kabisado mo ang daan. Pero ikaw ang binabantayan ni Zhao Hu ngayon. Hindi ka pwedeng sumugal sa panganib na ito. Ergaw, magsama ka ng 2 tao papunta sa kabilang baryo. Magtanong lang kayo, huwag kayong gagawa ng gulo. Para sa likod ng bundok, utusan ang pinakamabibilis tumakbo sa baryo. Na ipagbigay alam sa mga milisya. Ako naman ang pupunta sa hurnuhan ng laryo. Mag-isa ka lang. Hindi siya magpapakita kung marami kayo. Magbantay kayo sa labas. Ako ang papasok sa loob para tingnan. Qiangzi, hindi ko itataya ang buhay ko. Hahanapin ko lang ang bakas niya. Kuya Qiang, may tao nga talagang pumunta rito. May mga bakas ng paa papasok. Hindi pa basang-basa ang upos ng sigarilyo. Kakaalis lang niya o kaya inasa loob pa. Sasama ako sa iyo sa loob. Bantayan mo ang bunganga ng kuweba. Pumasok ka lang kapag narinig mo akong sumigaw.
CJ, gagawin ko. Huwag kang gagalaw. Lin Qiang, ang lakas ng loob mo, ah. Naglakas loob ka pang pumunta rito ng mag-isa. Hindi ka na makakatakas. Hinahanap ka na ng mga otoridad sa bayan. Ibaba mo na ang baril mo ngayon at sumuko ka. Para mabigyan ka pa ng mas magaan na parusa. Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot. Inililigtas kita. Kapag talagang nagpaputok ka ng baril. Hindi lang ilang taong pagkakakulong ang aabutin mo. Hindi lang ganoon kasimple yon. Natatakot na nga ang dalawang kasamahan mo sa likod mo. Gusto mo pa ba silang pagtakpan at akuin ang kasalanan nila? Kuya Hu, ayoko na nito. Ikaw. Ah. Sugod sa loob. Lin Qiang, humanda ka. Papatayin kita pagkalabas ko rito. Wala ka ng pagkakataong makalabas pa. Dahil sa iligal na pagtatago ng baril. Pagsira sa produksyon. At pagtaka sa batas. Sapat na yan para mabulok ka sa kulungan. Mula sa surian ng pananaliksik sa akwakultura ng lalawigan. Nagpadala sila ng isang agarang telegrama. Ipinadala na ang mga punla ng hipon na matibay sa lamig. Darating ito pagkaraan ng 3 araw. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay, magtatagumpay na ang paraang nahanap mo noon. Pagkalipas ng 3 araw, sabay nating babaguhin ang kapalaran ng mga palaisdaan at ng mga tao rito. Kuya Qiang, mabubuhay kaya talaga ang mga punla ng hipon mula sa lalawigan pagdating dito. Propesyonal ang pagkakabalot ng mga taga-surian. Kaya walang magiging problema sa loob ng 3 araw. Kayo po ba si kasamang Lin Qiang? Ako po si Xiaoli mula sa surian ng pananaliksik sa akwakultura ng lalawigan. Inutusan po akong ihatid dito ang mga punla ng hipon. Salamat sa pagpunta mo rito. Mas mataas ang antas ng nabuhay kaysa sa inaasahan natin. Kapag napalaki natin ang batch na ito, kaya na nating magparami at mag-alaga ng sarili natin. Pakisabi naman pagbalik mo. Maraming salamat sa mga kasamahan sa surian. Kapag nakuha na ang unang batch ng mga malalaking hipon mula sa palaisdaan, ako mismo ang magdadala ng isang batch sa lalawigan. At mayroon pa po pala nito. Ipinagbilin po ng aming direktor na ibigay ito sa inyo ng personal. Sabi po niya, ito ang mga karagdagang impormasyon para sa pag-iwas at paggamot sa sakit ng hipon. Hindi ito basta-basta nakukuha sa labas. Kuya Qiang, bakit napakagalang naman ng mga taga-lalawigan sa iyo? Dahil alam nila, nahawak ko ang mga datos na kailangan nila. Tingnan ninyong lahat. Nagtatapon si Lin Qiang sa ilog. Ang mga punla ng hipon na galing sa labas. Sino ang nakakaalam kung malinis ba ang mga yan? Paano kung mapinsala nito ang ating mga isda at hipon sa ilog Qingjiang? Tama nga naman. Pagdating ng araw, ang buong baryo ay magugutom na lang at walang makakain. Tio Jiangwo, sinasabi ninyong may problema sa mga punla ng hipon na ito. Mayroon ba kayong patunay? Ang mga bagay na galing sa lalawigan. Sino ang nakakaalam kung malinis ba talaga? Ito ay sertipiko ng kwarantenas mula sa surian ng pananaliksik sa akwakultura ng lalawigan. Na-inisyo noong ika-26 ng Abril. Ito ang patunay na ligtas at nakapasa sa pagsusuri. May opisyal na tatak ito sa itaas. At may pirma rin ng mga eksperto. 3 kopya ito. Naka-file na ito sa kawanihan ng pangisdaan ng bayan at sa komuna. Ang batch na ito ng semilya ng hipon ay isang proyekto sa pananaliksik na sinusuportahan ng gobyerno. Kung gagamitin mo pa ulit ang petisyong iyan para manggulo ng walang kwenta, ibig sabihin ay sinasadya mong sirain ang eksperimento sa pananaliksik ng gobyerno. Mga tiyo at mga nakatatanda, akong si Lin Qiang sa pagtatrabaho. Bawat detalye ay malinis at handang imbestigahan. Kapag napalaki natin ng maayos ang mga hipon na ito, sa susunod ang buong baryo natin, lahat tayo ay makikinabang at kikita ng pera. Pero kung may magpapagamit pa ulit bilang kasangkapan ng iba, huwag ninyo akong sisihin kung magbago ang trato ko sa inyo. Tio Jiangwo, ito na ang huling beses. Kapag naulit pa ito, ibubunyag ko rin ang tungkol sa pangungupahan ng pamilya mo sa 3 ektaryang palayan. Ilalabas ko rin ang lahat ng dumi niyan para makita ng lahat. Ang pangungupahan ng pamilya niya sa 3 ektaryang palayan. May anomalya ba? Noong nakaraang taon, ang pamilya nila ay kumuha ng labis na 3 ektarya ng pampublikong lupa. At hindi kailanman ito iniulat. Kuya Qiang, mukhang napakasigla ng mga maliliit na bagay na ito. Mas malikot pa silang gumapang kaysa sa mga ligaw na hipon. Normal ang temperatura ng tubig, dissolved oxygen at level. Sa ganitong bilis, makakapag-ani na tayo ng unang batch sa loob ng mga 2 buwan. Kapag nagtagumpay ang batch na ito ng hipon, hindi na lang tayo basta mga mangingisdang ng huli ng ligaw na hipon. Magiging mga tunay na tagapag-alaga na tayo. Tayo ang mga unang makakatikim ng tagumpay. Kung ganoon, dapat magpakatatag ka para matikman ang tagumpay na iyan. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Kuya Qiang, Ate Suchen, handa na po ang pagkain. Kapag naani na natin ang mga hipon sa palaisdaan, bibigyan ko kayong lahat ng bonus. Kung sino ang magtatrabaho ng mabuti,
May dibidendo pa sa katapusan ng taon. Qiangzi, magtatrabaho rin ako ng mabuti. Lin Qiang. Tingnan mo, ano iyon? May amoy ng apog. May nagtapon ng apog sa palaisdaan. Kung hindi natin ito napansin agad. Bukas ng umaga, patay na sanang lahat ang mga similya ng hipon. Siguradong si Tio Jiang na naman ang may gawa nito. Pupuntahan ko siya para singilin. Hindi natin siya nahuling aktual. Kaya walang silbi kahit puntahan natin siya. Simula ngayon, dodoblehin natin ang bantay. Magsama ka ng 2 tao para magbantay sa unang kalahati ng gabi. At ako naman ang magbabantay kasama ang iba sa madaling araw. Hindi sapat ang magbantay lang. Bukas, pupunta ako sa bayan para bumili ng ilang kilong sosa. At litmus paper. Susuriin muna natin ang kalidad ng tubig bago magpakain. Kung may magtangkamang gulo ulit, malalaman natin ito agad sa lalong madaling panahon. At bukas, pupunta rin ako sa komuna. Para iulat ang nangyaring ito ngayon. Para malaman ng mga otoridad na hindi natin palalampasin ang atrasong ito. Kuya Qiang, ano ba ang ibinubulong mo riyan kanina? Wala kang pakialam. Huwag mo nang intindihin. Lumayas ka na roon at magbantay. Teka, hindi tama ito. Kung mabababad ang bagay na ito ng buong magdamag, masisira ng tuluyan ang kalidad ng tubig sa palaisdaan. Kakalagay lang ito ngayong gabi. Ibig sabihin ay hindi pa nakakalayo ang may gawa nito. Nakabantay pa rin sila sa palaisdaan natin. Kuya Qiang, siguradong mga tao na naman ito ni Tio Jiang. Huwag muna tayong magbintang ng walang ebidensya. Ang supot na ito, dadalhin natin sa komuna bukas ng umaga. Gawin nating saksi si Official Zhang. Babalik ako para kumuha ng papel at panulat. Isulat natin ang oras ngayong gabi. At pati na rin ang lokasyon. Hindi pwedeng sa salita lang idaan ang ganitong bagay. Tama, kailangang mag-iwan ng ebidensya. Kuya Qiang, may nangyari sa bahay ninyo. Nahimatay ang inay mo. Ano nang lagay niya ngayon? Papunta na ang manggagamot sa baryo sa bahay ninyo. Inay, ano pong nangyari sa inyo? Walang malubhang nangyari. Napagod lang siya. At sumabay pa ang labis na pag-aalala. Matanda na ang inay mo. Marami siyang inisip nitong mga nakaraang araw. At lagi siyang nag-aalala na baka may manakit sa iyo. Qiangzi, napanaginipan ng inay na itinulak ka raw sa ilog. Takot na takot ang inay. Inay, magpahinga po kayo ng mabuti. Simula sa araw na ito, walang sinumang mangangahas na humawak. Kahit sa isang daliri ng pamilya natin. Ang apog at mga bulok na laman loob kagabi. Hindi natin pwedeng palampasin na lang ng ganoon. Kung magkakasakit ang inay dahil sa nangyaring ito, walang silbi ang lahat ng ginagawa ko. Kung ganoon, imbestigahan natin ito hanggang sa huli. Nagpadala na ako ng tao sa bayan. Para alamin ang record ng pagbili ng apog. Magkakaroon na ng resulta mamayang hapon. Su Chen, buti na lang nandyan ka. Nahanap na natin. Si Liu Hongmei doon sa kooperatiba ng bayan. Bumili ng 5 gin ng apog. Ginamit niya ang pangalan ng kanyang pamangkin. Official Zhang. Siguradong may maling pagkaunawa rito. Binili ang apog na iyon para ayusin ang kulungan ng baboy. Sino ba namang mag-aakala kung saan niya iyon gagamitin? Ayusin ang kulungan ng baboy. Pati ba ang mga bulok na laman loob ay para din sa kulungan ng baboy? Ako ang naglagay ng apog. At ako rin ang nag-utos sa iba. Naitapon ang mga bulok na laman loob sa palaisdaan. Hindi ko lang talaga matanggap na yumayaman siya. Kaya gusto ko siyang bigyan ng leksyon. Hindi ko naman gustong tuluyang mamatay ang mga hipon niya. Dahil lang hindi mo matanggap. Nagbuhos ka na ng apog sa palaisdaan ng hipon. Dahil lang hindi mo matanggap. Nagtapon ka ng mga bulok na laman loob sa palaisdaan sa hating gabi. Paninira sa kabuhayan ng iba. Multang 60 yuan. At 10 araw na pagkakakulong. Bukod pa rito, ang inyong pamilya noon, ang 3 munang palaya na labis ninyong sinako, ay kailangang ibalik sa itinakdang panahon. Ito ay ituturing na iligal na pag-angkin sa pampublikong ari-arian. Kasalanan din nila iyan. Qiangzi, malaki ka na talaga. Kuya Qiang, ito ang pangalawang sulat mula sa kabisera ng lalawigan. May isang malaking negosyante na nakakita sa datos ng iyong pag-aalaga ng hipon. At nais makipagtulungan sa iyo. Bakit ba napakabilis mong makakuha ng balita? Palagi na lang. Dahil mabilis akong tumakbo. May isang kumpanya sa kabisera ng lalawigan na tinatawag na Jinyuan Aquaculture. At Zhu ang apelyido ng may-ari. Nakita niya ang datos ng iyong palaisdaan. At ang plano sa pagpapalaki ng hipon. Kaya nais niyang mag-invest para maging kasosyo mo. Gusto niyang makuha ang 60% ng sosyo. 60%. Parang nagtatrabaho na rin tayo para sa kanya niyan. Kuya Qiang, huwag na huwag kang papayag. Ang boss Zhu na ito. Narinig ko na noon. Mula sa mga negosyante ng lamang dagat sa kabisera. May pera naman siya.
Pero malaki rin ang gana niya. Kapag nakipagtulungan sa kanya, kadalasan ay ang iba ang nalulugi sa huli. Sa tingin ko rin ay may panganib. Pero sa kabilang banda, kung mahihiram natin ang kanyang pondo at mga kagamitan para magpalawak, maaaring lumaki ng ilang beses ang ating operasyon. Sagutin mo siya na maaari tayong makipagtulungan. Pero 70% ang sa akin. Pera lang ang ilalabas niya. Walang tauhan. At hindi makikialam sa pamamahala. Kung tanggap niya, pumunta siya rito para mag-usap. Kung hindi, wag na lang. 70%. Kuya Kiang, gusto mo ba talaga siyang kontrolin ng husto? Iyan talaga ang estilo mo. Sa silid aklatan ng bayan, nakahanap pa ako ng isa pang impormasyon. Tungkol sa teknolohiya ng pagpapalipas ng taglamig ng mga ulang. Isang panloob na dokumento na inilabas lang ng probinsya noong nakaraang taon. Ang teknolohiyang ito sa loob ay saktong makakalutas sa pinakamasakit sa ulo kong problema ngayon. Nakawalong ikot ka na. Hindi mo pa rin ba naiisip? Naisip ko na. Ang palaisdaan para sa taglamig ay hukayin sa hilagan ng tubuhan. Doon sa lugar na protektado sa hangin. Dagdagan ang lalim ng tubig hanggang 1.5 metro. At takpan ng banig na gawa sa damo sa ibabaw para mapanatili ang init. Ayon sa nakasulat dito, basta hindi bababa sa 5 degree ang temperatura, makakaligtas sa taglamig ang mga similya ng ulang. Kuya Kiang, sabihin mo lang kung gaano kalaki ang hukayin. Ganito kalawak. Ganito kalalim. Dapat matapos itong hukayin sa loob ng kalahating buwan. Para mailagay ang mga similya ng ulang bago magsimula ang taglamig. Sumagot na si Boss Zhou. Sinabi niyang maaari nating pag-usapan ang 70%. Pero gusto niyang pumunta rito para makita ang mismong lugar. Kailan siya darating? Pagkatapos ng 3 araw. Hayaan siyang pumunta. Ipakita natin sa kanya ang ating palaisdaan. Ipakita ang ating mga ulang. Kung talagang gusto niyang makipagtulungan. Kung talagang gusto niyang makipagtulungan. Dapat maglabas siya ng totoong pera. Dapat maglabas siya ng totoong pera. Hindi ka ba natatakot na baka magustuhan niya ang teknolohiya mo? At bumalik siya para gawin ito ng mag-isa. Hindi niya magagawa iyon. Ang pangunahing teknolohiya ay nasa utak ko. Ang ipinapakita ko sa kanya ay mababaw na bahagi lamang. Kasamang Lin Qiang, matagal ko nang gustong makilala ka. Ang iyong plano sa pag-aalaga ay napakahusay na naisulat. Kahit sa kabisera ng probinsya ay hindi pa ako nakakita ng isang kabataang kasing husay mo. Sobra naman po ang papuri ninyo, Boss Zhou. Sino po siya? Ito ang teknikal na tagapayo ng aming kumpanya. Si kasamang Qian Ming, isang tunay na eksperto sa aquakultura at isang mahusay na nagtapos sa universidad. Naparito siya para tulungan kang tingnan ang palaisdaan ng ulang. Nabalitaan ko na ang gamit mo ay mga semilya ng ulang mula sa surian ng probinsya na may katangiang lumaban sa sakit. Bakit? Nakita ko na ang taong iyan noon sa kabisera ng probinsya. Hindi maayos magtrabaho ang isang iyan. Bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang hayaang lumapit sa ating talaan. Maganda ang mga ulang. Pero medyo mataas po ang density ng pag-aalaga nyo. Madaling magkaproblema pagdating ng taglamig. Maayos ang pagkontrol ko sa density. May plano na ako para makaligtas sila sa taglamig. Ano ang balak mong gawin? Dahil nagpunta na siya rito ng kusa. Hindi na ako magtitimpi pa sa kanya. Kuya Kiang, nakita ko lang kanina yung lalaking nakasalamin. Mag-isa lang siya hating gabi. Papunta doon sa may mga tambo sa ilog. Consultant Qian, bakit hindi ka pa natutulog sa hating gabi? Tumakbo ka pa rito para lang tumingin sa paligid. Kasamang Lin Qiang, hindi lang talaga ako makatulog. Kaya lumabas ako para maglakad-lakad. Tinitingnan ko lang ang mga kagamitan sa tabi ng palaisdaan. Maglakad-lakad lang. May dala pang kamera. Kinukuhanan mo ng litrato ang disenyo ng palaisdaan ko para sa taglamig. Balak mo bang gayahin ito pagbalik mo? Lin Qiang, wag mo akong pagbintangan ng walang ebidensya. Inimbitahan ako ni Boss Zhou bilang technical na consultant. Anong masama kung tingnan ko ang mga kagamitan mo? Noong nag-uusap tayo tungkol sa negosyo kahapon, naging malinaw na ang sinabi ni Su Chen. Bawal kumuha ng litrato ng mga teknikal na detalye. Ang palaisdaan at mga balag ay sa akin. Bawat litratong kinuha mo ngayon ay magsisilbing ebidensya laban sa iyo. Huwag mo akong takutin. Ikaw, bumalik ka at sabihin mo kay Boss Zhou. Bukas na natin pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Palalagpasin ko ang nangyari ngayong gabi. Pero hindi ka welcome dito. Anong klaseng tao to? Masyadong mapanlinlang at palihim. Tara na. May matinding laban pa tayong kailangang harapin bukas. Lin Qiang, tungkol sa nangyari kay Qian Ming. Pagkakamali ko na hindi ko siya nasuri ng maayos. Nakabalik na siya sa syudad. Tungkol naman sa ating pagtutulungan.
Seryoso ako rito. Kuya Kiang, mukhang aabot ito ng 2,000, di ba? Ito ay tanda ng aking paumanhin. At patunay na rin ang aking katapatan. Kung papayag kang makipagtulungan, magdadagdag pa ako ng 3,000. Bilang panimulang puhunan. Pagkalipas ng 6 na buwan, kapag nailabas na ang unang batch ng mga hipon, magbibigay pa ako ng dagdag na 5,000. Boss Zhu, nasabi ko na ito. Pwedeng-pwede tayong magtulungan. Pero hindi magbabago ang mga kondisyon ko. 70% ang sa akin. Pera lang ang ilalabas mo, walang tauhan. Hindi ka makikialam sa pagpapatakbo ng negosyo. Minsan sa isang buwan ang pag-aayos ng mga listahan. At tuwing 6 na buwan ang hash-an sa kita. Maglalabas ako ng pera pero walang tauhan. Hindi ka ba natatakot na takbuhan kita dala ang pera mo? Boss Zhu. 10 taon ka nang nasa negosyo ng lamang dagat sa syudad. Hindi man ganoon kaganda ang reputasyon mo. Pero hindi ka naman aabot sa puntong manloloko ka at tatakas. Ang habol mo talaga ay ang aking teknolohiya sa pag-aalaga at ang merkado sa timog. Hahaha. Tama ba ang sinabi ko? Magaling na bata. Pati ang iniisip ko ay nabasa mo na. CJ. Sa'yo ang 70%. Hindi ako magpapadala ng tao, ako ang maglalabas ng pera. 3,000 para sa panimulang puhunan. Pagkalipas ng 6 na buwan, magdadagdag ako ng 5,000. Kuya Kiang, 3,000 to. Yayaman na ba tayo nito? Simula pa lang ito. Patatagin muna natin ang ating pundasyon. Doon pa lang tayo talaga kikita sa huli. Kiang. May sulat na galing sa bayan. Gusto ng kooperatiba ng bayan na hawakan ang lahat ng pagbili at pagbebenta. Ang lahat ng huli sa ilog at yamang tubig ay dapat dumaan sa mga pampamahalaang daan ng kalakalan. Hindi pinapayagan ang pribadong pagbili at pagbebenta. Lin Qiang, bago itong patakaran mula sa itaas. Wala rin akong magagawa. Dapat itigil ang lahat ng pribadong pagbili ng mga yamang tubig. Lahat ay pamamahalaan ng kooperatiba ng bayan. Sila ang magtatakda ng presyo at bibili nito. Direktor Wang. Ang nakasulat po rito ay mahigpit na ipinagbabawal ang pribadong pagbili para kumita. Pero ako po ay isang tagapag-alaga ng palaisdaan. Ang mga inalagaan ko mismong produkto. Na ako mismo ang magdadala sa kooperatiba para ibenta. Hindi naman po siguro iyon iligal na pagbili, di ba? Sa totoo lang, ang mga bagay na ikaw mismo ang nag-alaga. At ikaw din ang nagbenta ay hindi nga maituturing na pagbili. Pero ang presyo ay dapat sumunod sa itinakda ng kooperatiba. Kailangang sumunod sa kanilang iisang presyo. Mas mababa ito ng malaki kumpara sa presyo sa merkado. Gaano po kababa? 30 sentimo. 30 sentimo bawat kalahating kilo ang takdang presyo. Sige po. Pero mayroon po akong isang kondisyon. Ang dami ng i-deliver ko araw-araw ay hindi bababa sa 300 kalahating kilo. Dapat po ay unahin ng kooperatiba ang mga produkto ko. Hindi niyo po pwedeng ipitin ang mga paninda ko. 300 kalahating kilo, gaano ba kalaki ang palaisdaan mo ng hipon? Direktor Wang, malalaman niyo po kapag binisita niyo ito. Ang palaisdaang ito ay kayang maglabas ng hindi bababa sa 1,000 kalahating kilo. Sa unang palaisdaan pa lang, tansya ko ay aabot sa 1,200 kalahating kilo. Ang pangalawang palaisdaan naman ay pwede nang anihin sa katapusan ng buwan. May 3 pang palaisdaan sa likod na kasalukuyang nilalagyan ng tubig. Hindi nga lang ito basta maliit ang negosyo. Ako na ang makikipag-usap sa kooperatiba ng bayan. 30 sentimo bawat kalahating kilo ang takdang presyo. Pero maaari kitang ihingi ng tulong para sa karagdagang bayad sa mataas na kalidad ng produkto. Itataas natin ito sa 45 sentimo. Iyan na ang pinakamalaking maitutulong ko sa iyo. Deal po. Mabuti. Sa unang taon mo pa lang, maaari ka nang maging milyonaryo ng baryo. Sinabi ko naman po sa inyo na magiging milyonaryo ako ng baryo. Nagsisimula pa lang po tayo. Kung ganoon, aabangan ko ang pag-angat mo. CJ. 340 kalahating kilo, lahat ay pasado sa kalidad. Ang batch ng mga hipon na ito ngayon ay hindi lang para sa pamilya ko. Kung sino ang lumusong sa palaisdaan at nagbantay sa gabi. At kung sino ang nagbuhat ng mga sako ng hipon. Lahat ay nakasulat sa listahan. Kapag nakuha na natin ang pera, babayaran muna ang inyong sahod. Bago natin hatiin ang mga kita. Kuya Kiang, totoo ba ang mga sinasabi mo? Totoo ito. Narinig niyo ba iyon? Sa susunod, makakatanggap na rin tayo ng hati sa kita. Nandito ka na rin naman. Bakit ka pa nakatayo ng napakalayo riyan? Dumaan lang ako para tingnan kayo. Sapat na ba ang nakita mo? Talagang nagawa mong simulan ang negosyong ito?
Kunin mo ito. Hindi ito para sa iyo. Para ito sa mga pinsan natin. Dati, palagi mong iniisip na wala akong mararating. Ngayon, nakikita mo na ang katotohanan. Huwag mong ubusin ang pasensya ng iba. Para may matakbuhan ka pa sa hinaharap. Kiang, nagkamali ako noon. Hindi sa akin ang may utang ka. Kundi sa mga magulang ko. Kung talagang nagsisisi ka, umuwi ka at sabihin mo iyan sa kanila. CJ. Lin Qiang, may dumating na agarang telegrama galing sa kabisera ng lalawigan. Unang pambansang eksibisyon at pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Gaganapin ito sa kabisera ng probinsya sa susunod na buwan. Inimbitahan ang mga mahuhusay na tagapag-alaga mula sa iba't ibang lugar na lumaho. Libre ang matutuluyan, pagkain at pati na rin ang pwesto. Mataas ang antas ng eksibisyong ito. Kung makakakuha tayo ng parangal doon, o kaya ay makakuha ng malaking kontrata, ang mga hipon natin ay makakapasok na sa merkado ng kabisera. Pero siguradong maraming araw ang mawawala sa iyo sa kabisera, hindi ba? Paano na ang mga palaisdaan natin dito sa bahay? Si Ergao ang magbabantay sa produksyon at si Suchen naman sa kalidad ng tubig. Si Itay naman ang titingin sa pagtanggap ng mga produkto sa kooperatiba. 5 araw lang ang pinakamatagal na mawawala ako. Huwag kang mag-alala, hanggat nandito ako, walang magiging problema sa bahay. Kumain ka ng mabuti sa biyahe, huwag mong tipirin ang pagkain mo. Gaano man kaganda sa kabisera, hindi ka dapat magpalipas ng gutom. Huwag kayong mag-alala, inay. Sasamahan kita sa kabisera. Sa eksibisyong iyon, tiyak na maraming mga eksperto roon. Baka hindi mo kayanin kung mag-isa ka lang. Tutulungan kitang mag-ayos ng datos at gumawa ng mga karatula para sa display. Pati na rin sa pakikipagtawaran ng presyo. May kaunting alam naman ako sa mga ganyang bagay. CJ, sabay tayong pumunta. Siya nga pala. Noong nasa aklatan ako ng bayan, may nakita akong lumang pahayagan. Nakasulat doon na naghahanap ang mga restoran sa kabisera ng matatag na mapagkukunan ng mga sariwang pagkaing dagat. Malalaki ang mga hipon na ito. At mukhang maayos ang pagkakapalaki. Gaano karami ang kaya ninyong isupply sa loob ng 1 taon? Sa ngayon po, ang produksyon namin ay 3,000 gin kada buwan. Kasalukuyan po kaming nag-aani ng 3,000 gin kada buwan. Sa kasalukuyan po, 3,000 gin ang nakukuha namin buwan-buwan. At sa susunod na taon, pagkatapos naming palawakin ang palaisdaan, dodoble pa po ito. Tiyak na dodoble pa po ang dami nito kapag pinalawak namin ang produksyon sa susunod na taon. Ang mga hipon mong ito, kaya mo bang mag-supply ng tuloy-tuloy sa buong taon? Ako ang namamahala sa pagbili para sa restoran ng pamahalaan sa kabisera. Ako si Direktor Layang, ang tagapamahala ng pagbili. Direktor Layang, mayroon po kaming mga pondong pangtaglamig. Kaya nakakapag-ani pa rin kami ng hipon kahit taglamig. Hanggat hindi natutuyo ang mga palaisdaan. Walang magiging problema sa supply sa buong taon. Kailangan ng restoran ng 50 gin ng buhay na hipon araw-araw. Mas mataas ng 20 sentimo ang presyo nito kumpara sa kooperatiba. Subalit ang bagay na ito, hindi natin pwedeng madaliin ang lahat sa isang iglap. Pumirma muna tayo ng kasunduan para sa pansamantalang pag-supply. Tingnan muna natin buwan-buwan kung magiging matatag ang supply at kalidad. Saka tayo mag-usap para sa isang pangmatagalang kontrata. Sige po. Magsubok muna tayo ng 1 buwan. Masusunod po ang kalidad at dami na gusto ninyo. Kung makakapirma ba tayo pagkatapos ng 1 buwan, ay ibabatay natin sa magiging resulta. Sige, sang-ayon ako. May lakas ng loob ka at alam mo rin ang iyong limitasyon. At ngayon, igagawad na natin para sa eksibisyong ito ang parangal para sa pinakamahusay na makabagong produkto. Kasamang Lin Qiang, inaanyayahan ka naming umakyat sa entablado upang tanggapin ang parangal. Sige na, umakyat ka na roon. Si kasamang Lin Qiang, na nagmula sa baryo Qingshui sa tabi ng ilog Qingjiang. Ang kanyang teknolohiya sa pag-aalaga ng ulang ay siyang kauna-unahan at nagpuno sa kakulangan sa ating probinsya. Inaasahang aabot sa mahigit 20,000 gin ang taunang produksyon nito. Ito ang natatanging parangal sa pagbabago na iginawad sa isang pribadong magsasaka mula sa nayon. Isa lamang po akong simpleng magsasaka. Sinwerte lang po ako. Naisilang sa magandang panahong ito. Ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng aking mga kasamahan at mga kanayo na nagtiwala at nagtrabaho kasama ko. Matapos mong makuha ang parangal na ito, Lin, tiyak na hindi bababa sa 10 restaurant sa kabisera ang lalapit sa iyo. Pupuntahan ka nila. Ibibigay ko muna sa iyo ang calling card ko. Pagdating ng araw, huwag mong sabihin, hindi kita pinapila ng maaga, ha? Direktor Layang, kayo po ang kauna-unahang naniwala sa akin. Kaya sa mga susunod ninyong order, lagi po kayong magiging prioridad ko. Ngayon ay isa ka nang kilalang tagapangasiwa ng palaisdaan sa buong kabisera. Walang kwenta ang kasikatan kung walang pera. Ang mahalaga ay may kasama akong na kayang sumuporta sa akin.
May emergency. Bakit ka talaga umuwi? Walang masamang nangyari kay inay. Napagod lang talaga ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito man lang problema. Bunga lang ito ng matagalang pagod. At hindi pagkain sa tamang oras. Nahilo at nahimatay lang dahil sa anemia. Kailangan lang iswero ng pampalakas ng 2 araw. At magpahinga sa bahay ng ilang araw, okay na. Nahimatay na nga kayo tapos sasabihin ninyo walang nangyari. Lagi na lang nagtitipid ang pamilya natin kamakailan. Kahit sino ang magpayo, ayaw makinig. Ang unang tinanong ni inay pagkagising niya ay, kung kailan ka makakauwi? Simula sa araw na ito. Ako na po ang bahala sa mga gawaing bahay. Makikinig si inay sa iyo. Magpapahinga lang ako ng ilang araw at gagaling din. Kakatanggap mo lang ng parangal. Huwag mong hayaang maantala ang mga gawain mo dahil sa akin. Huwag po kayong mag-alala, tiya. Habang abala si Lin Qiang sa labas, babantayan ko po siya. Para hindi niya mapabayaan ang sarili niya. Mabuti naman, basta't maayos kayong dalawa. Panatag na ang loob ni inay. Inay, sa buhay na ito, hindi ko nahahayaang maghirap pa kayo ni itay. Kuya Qiang, salamat at nakabalik ka na rin. Ang kooperatiba nitong mga nakaraang araw ay nagkakandara pa na sa paghingi ng supply. Araw-araw silang tumatawag para magtanong. At saka, tumawag din si Direktor Layang mula sa restoran ng gobyerno sa kabisera. Tumawag din po siya. Sabi niya, tawagan mo raw siya agad pagka-uwi mo. Lin, ang sertipiko ng parangal mo sa eksibisyon. Ipinadala ko sa mga pinuno. Napakasaya ng pamunuan. Nagdesisyon ang restoran na dagdagan ang bibilhing supply. Mula sa 50 kilo kada araw. Patungo sa 100 kilo. Kaya mo ba itong tustusan? Kaya po, Direktor Layang. Pero kailangan muna nating pumirma ng karagdagang kasunduan. Para sa pagtaas ng supply, dapat ding itaas ang paunang bayad. Walang problema riyan. Pumunta ka rito sa kabisera bukas at dalhin mo ang kontrata. Handa na ang opisyal na selyo ko rito. Lin Qiang, 100 kilo kada araw. Kung kukwentahin sa kasalukuyang patong ng restoran, kumikita tayo ng 65 yuan kada araw. Aabot sa halos 2,000 yuan sa loob ng isang buwan. Kasama pa ang mula sa kooperatiba at mga tingiang mamimili. Lalampas sa 3,000 yuan ang kabuuang kita natin ngayong buwan. Lin Qiang, ang pangarap mong maging milyonaryo ng baryo. Hindi sa katapusan ng taon, kundi ngayong buwan mo na makakamit. Umuwi ka at ibalita ito sa pamilya mo. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa kabisera para pumirma ng kontrata. Lin Qiang, pagbalik mo pagkatapos pumirma ng kontratang ito, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Simula bukas, 100 kilo ng sariwang hipon kada araw. Ulan man o araw. Galingan mo, Lin. Ang merkado sa kabisera ng lalawigan. Pananatilihin kong bukas ang pinto para sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, Direktor Layang. Kapag ako, si Lin Qiang, ang gumawa ng isang bagay. Kapag nangako ako, tiyak natutuparin ko. Kailangan ko nang bumalik. Nangako ako kay Suchen ngayon. Nauwi ako ng maaga. Ang bilis talaga ng takbo ng oras. Bakit ka na parito? Baka magutom ka sa daan. Kaya nagdala ako ng 2 nilagang itlog. Lin Qiang, ang sinabi ko kaninang umaga. Gusto kong sabihin ngayon. Handa ka ba? Na maging opisyal akong tumayo sa tabi mo. Hindi lang para magtrabaho, mag-asikaso ng kwenta o mag-utos-utusan, kundi ang maging bahagi ng pamilya mo. Suchen, ako dapat ang nagsasabi niyan. Gusto mo bang magpakasal sa akin? Gusto ko. Bawal nang bawiin ang sinabi mo, ha? Bukas na bukas, papupuntahin ko si Itay sa inyo. Medyo matigas ang pananalita ni Itay. Kaya huwag kang masyadong mapusok makipag-usap bukas. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko. Talaga bang napirmahan na ang kontrata? Opo, napirmahan na. Bukas ay pupunta kami para mamamanhikan. At sa susunod na araw ko nababantayan ang palaisdaan. Nandyan ka na pala. Napirmahan ba ang kontrata? Opo, napirmahan na po. Tio Su, bukas po ay formal akong pupunta para mamamanhikan. Pag-usapan natin yan bukas. Siguraduhin mong magdala ng 2 bote ng masarap na alak. At saka, huwag mong hayaang isipin ng mga magulang mo na nagmamalaki ang pamilya Su. Hindi po mangyayari iyon. Susundin po natin ang lahat ng tradisyon ng walang kulang. Kuya Qiang. Nako, may mga dumating na tao galing sa munisipyo. Ikaw ba si Lin Qiang? Kami ay mula sa tanggapan ng kapaligiran ng munisipyo. Tumutugon kami sa sumbong ng mamamayan na ang maruming tubig mula sa iyong palaisdaan ng hipon ay dumudumi sa mga sakahan sa ibaba. Mga kasama, maaari ninyong suriin. Pero may kanal para sa maruming tubig ang palaisdaan ko. At mayroon ding 3 antas ng sedimentation tank. Hindi po direktang umaagos ang tubig sa mga bukid. Suriin ninyo man ito ngayon o subaybayan ito sa mahabang panahon. Handa po akong makipagtulungan. Kapag hindi pumasa sa pagsusuri ang tubig, kailangan mong itigil ang operasyon ng palaisdaan ngayon para ayusin ito. Ititigil ang operasyon.
Kapag itinigil ang palaisdaang ito, hindi ba't malulugi kami ng tuluyan? Lin Qiang, dala ko na ang mga dokumento ng rehistro. Ito ang plano para sa pagsasaayos ng tapunan ng maruming tubig. May rehistro po ito sa komuna at sa kawanihan ng pangisdaan ng munisipyo. Ang aprobadong dokumento na isinumite noong Marso ay narito rin po. Kumpleto naman pala ang mga papeles. Kung ganoon, susuriin natin ang tubig dito mismo. Pumasa sa lahat ng pamantayan. Ang palaisdaan mong ito ay mas maayos pa ang sistema kaysa sa maraming malalaking planta. Itatabi ko na lang ang sulat ng sumbong pagbalik ko sa opisina. Hindi na kailangang itigil ang operasyon ng palaisdaan. Sino po ang sumulat ng sumbong na iyon? Hindi ito ang unang pagkakataon. Kahit sino pa sila, hindi nila ako mapapabagsak. Kuya Qiang, kanina noong nagre-rehistro ang mga inspektor, nakita ko ang sulat kamay sa liham ng sumbong. Ang sulat kamay na iyon, parang sa pinsan mong si Lin Gang. Kapatid na Su, naparito ako ngayon, ay para sa usapin ng dalawang bata. Ang batang si Lin Qiang, mahigit kalahating taon ko na siyang pinagmamasdan. May tapang at talino, at maaasahan sa mga gawain. Mabuti rin siya sa anak kong babae. Bilang ama niya, panatag na ang kalahati ng loob ko. Taeyong-su, huwag po kayong mag-alala. Kapag kasama ko na si Su Chen sa hinaharap, hindi ko siya hahayaang maapi. Sumama ka sa akin sandali. Lin Qiang, iisa lang ang anak kong babae. Ang pagsama niya sa iyo, hindi ko tinututulan. Pero babalaan na kita ngayon pa lang. Kapag pinaiyak mo siya, ako na ama niya. Kaya ko pang gamitin ang salapang ko. Taeyong-su, huwag po kayong mag-alala. Kung hahayaan kong maapi si Su Chen kahit kaunti, hindi na ninyo kailangang kumilos. Ako na mismo ang babali sa sarili kong mga binti. Sige na. Pumasok ka na sa loob. Kayo na ang pumili ng petsa ng kasal ninyo. Utang ko sa inyo noong nakaraang buhay. Babayaran ko lahat sa buhay na ito. Saludo. Ang liham ng sumbong tungkol sa palaisdaan ng hipon. Ikaw ba ang sumulat nyon? Kuya Qiang. Nainggit lang po ako ng sandaling iyon. Qiangzi. Kasalanan ko dahil hindi ko siya nadisiplina ng maayos. Alang-alang sa pagiging magkapamilya natin. Huwag mo na siyang patulan. Magbibigay ako ng pagkakataon ngayon lang. Pero kapag inulit ninyo pa ito, kahit kamag-anak pa kayo, hindi ko kayo palalampasin. Kung gusto mong magbago, pumunta ka sa palaisdaan at magtrabaho. Sa susunod na tagsibol, magsimula ka sa pinakamahirap na gawain. Hindi ito para makalamang ka, kundi para maging patas sa lahat. Hindi ito para makalamang ka, kundi para malaman mo kung paano kinikita ang pera. Kuya Qiang, ate. Tingin po kayo rito para sa litrato. Itay. Ito po ang ating kabuang kita para sa unang taon. Bawas na rito ang mga gastusin. Ang mga sahod at ang pondo para sa pagpapalawak ng palaisdaan sa susunod na taon. Ang netong kita natin ay 12,600 yuan. 12,000. Naging milyonaryo ng baryo na talaga ang anak ko. Milyonaryo ng baryo. Milyonaryo ng baryo na si Kuya Qiang. Noong ganitong panahon noong nakaraang taon, halos wala ang makain ang pamilya ko. Ang makatayo rito ngayon ay hindi dahil sa sarili kong kakayahan lamang. Binigyan tayo ng pagkakataon ng pamahalaan. At tinulungan din ako ng mga kanayon na magbuhat ng mga hipon. Magbantay sa gabi at magpawis. Sama-sama nating pinaghirapan ito. Sa susunod na taon, lalawak ang palaisdaan sa 20 mu. Kakailanganin natin ng mas maraming manggagawa at kasosyo. Sino man ang gustong sumali, ay buong puso kong tinatanggap. Halikayo, umuwi na tayo at gumawa ng dumplings. Bago ang 16 na araw ng unang buwan. Marami pa tayong dapat asikasuhin. Abala sa pagiging milyonaryo ng baryo. At abala sa pagpapakasal sa iyo. CJ.